Magandang araw, sambayanang Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay, pag-like, pag-share at pag-promote ng ating mga videos. Malaking tulong po yan sa patuloy na paglago at paglawak ng ating viewers at ng ating mga subscribers. Mga kababayan, sa oras na ito ay bibigyan po natin ito ng pananaw at pagpapahayag. Ang nakasulat sa kolom ni dating Ambassador Rigoberto Bobby Tiglao. Isa ito sa mga matatalas na manunulat at kritiko ng administrasyon ngayon ni Marcos at ni Romualdez. At ipinakita po at inihayag ni Ambassador Tiglao ang mga detalye kung bakit perfect example ng isang tuta o aso ng Malacanang ang pagkakaluklok kay Sherwin Gatchalian bilang Senate President. At ang epekto nito ay nagiging sunod-sunuran at kontrolado na ni Marcos ang Senado. Lalo pa at mayroon pong mga bagahe o mga bitbit na mga pananagutan na pwedeng gamitin for blackmail ni Marcos. Hindi lamang kay Sherwin Gatchalian, kundi sa iba pang mga senador na ngayon ay tinaguri ang Marcos Senators at minsan tinatawag din silang the Malacanang Senate. Senado ng Malacanang, hindi ng Republika ng Pilipinas o ng Sambayanang Pilipino. Una, ibinunyag ni Ambassador Tiglao na bakit perfect swak si Gatchalian para gamitin na isa sa mga pagkakatiwalaan at makokontrol na birador at operatiba ni Marcos sa Senado bilang Senate President. Mayroon pong nakabinbin, naka-freeze at hindi po nagpapatuloy for the last 3 years na kontrata ng Waterfront Premier Ventures, no? Ito po ay reclamation project dyan sa may Manila Bay na nagkakahalaga ng 34.3 billion pesos. At ito ay sinuspindi ni Marcos dahil sa mga reklamo di umano patungkol sa epekto nito sa pagbabaha sa Metro Manila. Well, of course, may politika po ito sapagkat ang mga ilang kontraktor at ilang mga involved noon na mga DPWH officials ay carry over mula sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. So, para ito ay hilutin at hindi tuluyang mawala na parang bula ang maniobra ng mga Gatchalian family at ng kanilang negosyo na nagkakahalaga ng 34.3 billion pesos na reclamation project na napakalaki at napakalawak na area dyan sa Manila Bay at i-develop din nila na parang live and leisure area na may mga casino, may hotel at mayroong mega development. No? 34.3 billion ang kanilang initial estimated na investment contract dito. At kung hindi ito mabubuksan at tuluyan na itong ibabaon dahil ikakansila na ito ng gobyerno sa otoridad ng presidente, sa executive power ni Marcos, mawawalan po ng pagkakakitaan at yung mga nasimulang investment or capitalization ng mga Gatchalian ay mawawala. So there is now a conflict of interest on the part of Gatchalian being the Senate President where he should be independent and lead an independent Senate. Paano siya makakapalag sa mga kagustuhan at mga maniobra nila Marcos at ng kanyang administrasyon na nangangailangan ng scrutiny of the Senate kung nakatali sa ilong, nakatali pa sa liig itong si Gatchalian dahil ang business interest ng kanyang pamilya nila ay nakatali mismo at kontrolado ni Marcos. Maganda po itong expose na inilahad ni Ambassador Bobby Tiglao sa kanyang column sa Manila Times. So makita natin dito ang pangingibabaw ng personal interest
ni Gatchalian para sa kanyang pamilya. Which the same thing is being put as a pressure right now. Yan din po ang iniipit at pinipilit-pit ni Marcos laban sa magkakapatid na mga Villar. Si Senators Camille Villar and Senator Mark Villar. Okay. Sila pong dalawa ay representante din po ng kanilang family business empire. At ngayon, may nakabinbin na reklamo o kaso sa kanila, Securities and Exchange Commission violations sa Corporation Code of the Philippines. Lalo na itong tinatawag na insider trading at mga fraudulent valuation and declaration of market value sa kanilang stocks and properties and assets. So, ito ay pwede ring magkaroon ng napakalaking impact sa business empire interest ng mga pamilya Villar. Ngunit ngayon ay nananatili pa itong nakabinbin sa ulo ni Camille Villar at ni Mark Villar. Pag-uusapan din po natin yan kasi dalawang senador din yan na pwedeng brasuhin, pilit-pitin at durugin nila Marcos ang kanilang business interest kagaya ng paggamit nila nito kay Sherwin Gatchalian. Maliban po dito sa 34.3 billion waterfront development project nila dyan sa may reclamation sa may Manila Bay, mga kababayan, mayroon pa pala itong dapat ibalik sila Gatchalian na ipapaliwanag nila sa taong bayan paano nila niloko ang gobyerno noong panahon na ibinenta nila ng ang palugi at palugmok nilang bangko na pagmamay-ari, yung ESBI, Express Savings Bank na nakabase sa Laguna. At ito ay ibinenta nila sa Local Water Utilities Administration, kung saan tumubo na sila, napaldo sila na isalba yung bangkong lugi, pero lugi ang gobyerno nang umaabot sa current value ng pera natin sa mga 1.4 billion pesos or 1.6 pa nga ang estimate na nalugi. At ito'y may decided case na mali ang pagbebenta, mali po ang transaksyon, and there was evident bad faith. Pero doon lang sa bahagi nila dating Congressman Butch Pichay na mga pamunuan noon ng Local Water Utilities Administration. Some 10 years or 12 years ago ito nangyari. Ngayon, si Gatchalian at ang kanyang pamilya, libre, absuelto. Pero sila po ang nag-arkitekto at naging inhinyero upang ang palugi at palugmok nilang bangko, alam na nilang lugi at palugmok, marami itong mga dapat babayaran na mga exposure sa mga assets and liabilities nila, dihadong-dihado, nalulugi na ng mahigit 28 million, ibinenta pa nila. At kumita pa sila at nalugi ang gobyerno ng mga, sa current money value natin, mga 1.6 billion pesos na dapat ipaliwanag at dapat bayaran ito nila Gatchalian. Subalit wala na ang kaso sapagkat ang kinasuhan sila Butch Pichay lang. Ang nagbenta, ang seller, in bad faith, hindi po sila, panloloko yun, pangi-istapa kung titingnan mo sa termino at definition ng istapa, panloloko. Diba, mga kababayan? At ito'y public records, mga kababayan. So may 34.3 billion pesos sila na nakabinbin na proyekto, bilyon na nasa kamay ni Marcos, isang perma lang ni Marcos Jr., mag-resume ang development project nila at syempre, titiba-tiba na naman sila ng bilyon-bilyon sa waterfront development properties nila dyan sa may reclamation project sa Manila Bay. At may 1.6 billion sila na dapat may balik sa taong bayan at may paliwanag nila bakit nila pinagbentahan ng lugi at lugmok na bangko nila na Express Savings Bank ang gobyerno through sa sindikato na connections nila noon sa LOA, Local Water Utilities Administration, na isa ito sa ahensya o sangay ng gobyerno. Ayan. At maliban dito, mayroon pang involvement sila dito sa sequestration at collection ng mga nagkakahalaga sa mahigit 1 billion pa na pagkakasangkot noon sa mga binabawi ng gobyerno sa kanilang bangko na deposito ng panahon ni Joseph Estrada, ni Erap Estrada. So sa value ngayon ng mga sinisingil na ito at hindi nila ibinibalik sa gobyerno, 1 billion may estimate si Bobby Tiglao
mga 1.2 billion din ito, pesos, mga kababayan. Ibig sabihin yung bangko ng Jose Velarde, may mga nakita doon na deposito at dahil nga ito ay bahagi ng binabawi ng gobyerno in favor of the state of the Republic of the Philippines, ang amount ay umaabot na ngayon sa 1.2 billion pesos. Hindi rin nila ito ibinabalik sa gobyerno. Kita nyo, tatlo na. 34.3 billion ang proyekto na naka-binbin at 3 taon ng inupuan at pinipigilan ni Marcos, kaya naging bargaining blackmail style ito upang pressurein si Gatchalian na maniobrahin na kuhanin ang Senado. Kasi sila, among sa kanila, siya ang may pinakamalaki na business interest na poprotektahan ni Marcos at gagamitin ni Marcos upang sila ay mahawakan sa liig at matali sa ilong. Itong si Gatchalian. Mayroon pa siyang 1.6 billion doon sa bangko na palugmok at palugi na hindi nila ipinaliwanag, pinagtatakpan ito mga kababayan. Mabutit sinusulat ito sa column ni Ambassador Bobby Tiglao. And then itong kanilang 1.2 billion pesos na ibabalik sa gobyerno pero hindi po na ibabalik at hanggang ngayon hindi ito nakokolekta pa ng gobyerno. Related ito sa Jose Velarde accounts and deposits at mga bank account deposits na sinisikwister at binabawi ng gobyerno mula sa mula sa administrasyon noon ni Joseph Estrada. At ito pang-apat na punto na inihayag ni Ambassador Bobby Tiglao, mga kababayan. Ano po ito? Itong kanilang utang sa SSS na ngayon matapos ang fraudulent loan dahil diniklara ito ng korte na mali, bawal na magpautang ang SSS doon sa napakalaking amount na yon sa pribado na interes at negosyo. Ipinababalik sa kanila ang utang na ito. Mayroon po silang default na utang na 650 million or mahigit na including interest, estimated to reach about 1 billion na rin, na hindi ibinabalik sa SSS, sa gobyerno, sapagkat kagaya ng ginawa nila sa mga previous cases, yung sa ESBI, yung Express Savings Bank nila, yung collection against sa kanilang bangko sa pundo na sinisequester laban kay Joseph Estrada, at ito sa SSS na utang pala nila na umaabot na ngayon sa almost close to 1 billion pesos na hindi pa na ibabalik, nag-default na sila, nagpa-file sila ng kaso ng mga para i-delay, imaniobra sa korte hanggang sa umabot na ng mahigit 10 taon, 15 anyos, 20 anyos ang mga kaso. Hindi pa nadedesisyonan. Yan. Mga bagay po ito na alam natin ito ay ni-research ng team ni Marcos. At hinanapan siya ng mga butas at bagahe na papanagutan niya sa gobyerno. Subalit, ginamit ni Marcos instead na habulin sila, siya, kagaya niya, kagaya kay Escudero at kay Joel Villanueva, ay naging blackmail instrument ni Marcos. Mabuti po at naibubunyag ito sa taong bayan. Kaya, compromise na po ito si Sherwin Gatchalian. Dapat mag-resign ito as Senate President. Maliban na incompetent at hindi niya kayang pamunuan ng Senado, nagsisilbi pa ito on the basis of conflict of interest. Ano po ibig sabihin nito? Ginagamit niya ang kanyang posisyon bilang senador, lalo na ngayon bilang Senate President, upang protektahan at isulong ang business interest ng kanyang pamilya to the detriment of the Filipino people, sapagkat ang mga transaksyon niya, loans sila sa SSS, hindi binabayaran. Aabot na sa 1 billion pesos pa lang utang nila, nag-default sila, kinakasuhan lang nila sa korte at doon na nila dinidelay. Mayroon din silang bangkong nalugi na, palugi at lugmok, ibinenta pa sa Pilipinas. May mga dapat silang ibalik sa gobyerno sa kanilang mga deposito noon ay na-handle nila at nandun ang Jose Velarde accounts at iba pang mga sinisequester mula sa kay Erap Estrada, kay Joseph Estrada, hindi rin nila ibinalik sa gobyerno. Dinidelay nila sa mga kaso at inilalaban nila sa korte, mga kababayan. Hanggang sa
nakakalimutan na ng publiko. Ito pala ang katotohanan sa likod ng pagiging maaasahang aso. Ang pagiging aso, no? Pagiging puppet at pagiging sunod-sunura na instrumento ni Marcos bilang operatiba at birador niya sa Senado, si Sherwin Gatchalian. Hindi lang si Tito Soto at si Ping Lacson ang mga primary special agents ng Malacanang operating in behalf of Marcos and Romualdez inside Senate. Si Gatchalian pala malala din ito, mga kababayan. At ang nakakabahala, sapagkat marami po ang mga epekto at implikasyon negatibo sa publiko, sa mamamayan, sa interes ng mga Pilipino, itong pagkakaroon ng mga basura sa aparador ni Sherwin Gatchalian na dapat papanagutan niya at ng kanyang pamilya na puprotektahan niya at naiiwasan nila ang kanilang pananagutan at ang kanilang mga dapat maibalik sa taong bayan dahil Senate President na po siya ngayon, ni Marcos. Yan po ang inilalaban noon nila Senator Alan Peter Cayetano at ng grupo ng 9 brave senators na naiiwan na naninindigan laban kay Marcos. At alam natin, hindi ito tumitigil. Ang ganitong mga paghahanap ng bagahe, mga butas, para gamitin sa blackmail at pamimilit at pamimilitpit nila Marcos. Kagaya ng kanilang patuloy na pagpressure sa magkakapatid na Senator Camille Villar at Senator Mark Villar. Very, very clear ang evil intent ni Marcos dito. Hindi lamang kontrolin ang Senado at diktahan ang mga senador na may mga bagahe at pananagutan sa batas at sa ating mamamayan, kundi gamitin sila mismo para lumala at lumalim po ang ating pagkalugmok sa political crisis, maging instrumento sila ni Marcos para mapagtakpan at mapagtabun-tabunan ni Marcos mismo at nila Romualdez ang kanilang mga pananagutang kriminal sa taong bayan, and at the same time, magagamit ang Senado through dito sa mga 13 Judas na ginamit ni Marcos, at ngayon ay mga Marcos senators ang tawag sa kanila, upang mapalusot sa Senado ang mga baluktot at buktot na mga layunin ni Marcos na hindi po masasagkaan kung ang isang Senado ay malaya sana at mayroong totoong integridad na naninindigan ng tama para sa taong bayan at sa interes ng buong Republika ng Pilipinas. Ngayon, the Gatchalian-led Senate is a Senate na walang kalayaan, hindi malaya, walang integridad. At lalo pa, ito ay binubuo ng may mga hudas sa loob nila, kasama nila, at mga instrumento mismo ni Marcos na sadyang binuo para magkaroon si Marcos ng pundo na tagapagdepensa sa Senado kahit baluktot at balasubas at tarantado ang mga programa at patakaran na gagawin niya, mailulusot pa rin niya kasi ang Senado, hawak din niya ang House of Representatives. There is no more independence in both houses of Congress. Sa House of Representatives, kayang-kaya na niya. Nandiyan ang anak niya, si Sandro Marcos, ang anino nila, na tuta din nila na si Budget D, at ang kanilang tuta, lalo na ang kasabwat ni Marcos, na pinsan niyang si Martin Tambaloslos. Sila pa rin po ang nagpapatakbo dyan sa House of Representatives. At kontrolado nila ang mahigit 250 hanggang 260 na sunod-sunuran na mga buaya at kurakot na mga kongresista na hawak nila sa liig at may tali din sa ilong. So malaki yun, more than 2/3. At dito rin, sa Senado, 13 na sila. Isa na lang o dalawa, magiging 15 sila ulit. At isa na lang, hihilutin nila, pwedeng maging 16 para mapakonvict si Sara Duterte. At matatanggal na siya bilang Vice Presidente at tuluyan ng hindi makakatakbo bilang Pangulo o kandidato sa pagkapangulo sa 2028. Yan po ang strategic na mga pamamaraan ni Marcos upang abutin ang kanyang direksyon na mananatili sa poder lagpas pa sa 2028 na termino niya. Mga kababayan,
And one of that is ang paglalagay ng isang aso na utusan, kontrolado sa liig at may tali sa ilong, at minamanduan lang ni Marcos itong si Gatchalian at ang mga kasama niya sa tinaguriang 13 Judas ng Senado. Thank you so much, Ambassador Bobby Tiglao, for exposing itong mga skeletons in the closet ni Gatchalian, kung bakit hindi siya nararapat na maging Senate President, dahil siya ang pangunahing instrumento ni Marcos para yurakan ang kalayaan ng Senado, ang kanyang integridad ng institusyon, at maging instrumento niya upang ang kabalbalan at kabalasubasan at katarantaduhan sa impeachment court, sa anumang hakbang na gustong gawin ni Marcos, ang pagbabaon ng lubusan ng Senate Blue Ribbon at mga investigasyong tama at matuwid ay tuluyang ma-accomplish ni Marcos. Kailangan nandyan si Gatchalian at ang mga kasama niya sa 13 Judas na mga senador, na ngayon ay mas kilala na mga Marcos senators. Senador ni Marcos, hindi ng Republika ng Pilipinas, hindi ng taong bayan. Dapat mag-resign at palayasin na ito sa poder si Gatchalian. He must be held accountable together with his family sa mga pananagutan na binanggit natin. Yung 34.3 billion na proyekto nila, dapat maimbestigahan ito at hindi pagpapatuloy yung waterfront development nila at reclamation. Pangalawa, yung 1.6 billion pesos na nalugi sa bangko na ibinenta nilang lugmok at talo na, lubog na, pinagkapirahan pa nila gamit ang Local Water Utilities Administration. At ang pangatlo, yung kanilang hindi pagbabalik ng mahigit 1.2 billion pesos dito sa Jose Velarde accounts and other sequestered accounts. Sa panahon ni Joseph Estrada hanggang ngayon, hindi nila ito binabalik. Bahagi ito ng binabawi ng gobyerno. At ang pang-apat, yung inutang nila mula sa dugo at pawis ng mga SSS members and contributors na ginamit nila sa negosyo nila, at ngayon mahigit 1 billion pesos pa ang kabuang account utang na hindi nila binabayaran, at lahat ay dinidribo lang nila sa korte dahil may pera sila at may mga abogado. So nagiging business protection, nagiging corporation shield na Gatchalian at ng kanyang pamilya ang business empire nila, at ginamit nila ang Senado. Yan talaga dahil nandyan si Marcos na kanilang godfather. At ang gobyerno ni Marcos ay walang pinagkaiba din sa kung ano ang diskarte nila Gatchalian para gamitin ang poder, ikutan ng batas, baluktutin ang batas upang ang kanilang pagpapayaman at pagiging gahaman sa pera at kapangyarihan ay mapapanatili po nila. Kaya naman, nung nasa CPP, NPA, NDF pa ako, yan ang tinatawag naming burokrata kapitalismo. Bureaucrat capitalism. And Sherwin Gatchalian is one example of a bureaucrat capitalist. Si Marcos po, hindi lang bureaucrat capitalist, corrupt, plundering, bureaucrat, rotten element. Elementong ng bulok sa burokrasya. Hawak ang pinakamataas na opisina at kapangyarihan sa ating bansa. Kaya bulok din ang lahat ng kanyang nahahawakan, nabubulok. Lalo na ang kanyang mga pinapakialaman. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pagsusubaybay. Patuloy tayo magsisiwalat at magtatalakay, sapagkat lamang ang mamamayan na may kaalaman at alam ang katotohanan para sa pagdating ng takdang panahon, mulat sila at buo ang kanilang paninindigan para gumawa ng tamang sama-samang pagkilos sa pagbabago sa gobyerno at pagsusulong ng reforma sa ating lipunan mula sa kabulukan ng mga abusado sa poder at kapangyarihan. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat po muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!